Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. I'm Dale Publico from Dale Prime Corp. So ngayon, since umuulan at hindi ako makapunta ng shore residences, i-discuss ko sa inyo ano ang pinagkaiba ng with management fee at sa doon sa isang leasing agent na nagsasabing no management fee. Disclaimer lang po, yung itong sasabihin ko ito yung naobserbahan ko way back because nasa ano na ako 15 years na ako sa MOA area. So ito yung practice ng mga agent and kung ano yung uh, ginawa ko para maging transparent sa mga unit owner. Kasi ngayon, marami akong naririnig na kini-question yung management fee namin. Bawat company, paiba-iba po yan ng policy. So, yung developer din sa MOA, kapag ka nag-enroll ka sa kanila, hihingan ka agad nila ng 10,000 for the enrollment. Tapos, ano na yon for preventive maintenance na. Yun yung sa developer. Ito naman po yung sa akin. Ngayon, magtataka kayo sa ibang leasing agent na nag-aas sila ng hindi sila nag-aas ng no management fee sila, pero ang tanong, paano sila nakaka-operate kung ganon? Ibig kong sabihin, paano sila tuloy-tuloy na nakaka-operate na hindi sila humihingi ng mga services fee. So ito yung sa observation ko and salamuha ko rin sila kung paano sila mag-deal. So sasabihin ko sa inyo kung ano ang pinagkaiba ko sa kanila. Ako is nag-charge ng management fee kapag nagpa-handle kayo sa akin ng long term. Like for example, 1-year contract. Ang napupunta sa amin is 1-month commission. Yung 1-month commission na yun, sinishare namin kapag merong listing agent. Kasi kami yung owner side. So sa amin yung listing agent, sila is yung sa tenant side. So naghahati kami doon. And monthly, kami rin po yung nagmo-monitor ng payment. Kami yung nag-check, nagre-remind sa kanila. So nag-e-effort kami. Nagbabayad po ako ng empleyado para doon. Pupunta ng admin para magbayad ng association dues. Pupunta ng bank para i-deposit yung pera ninyo. And kami rin po yung nag-check ng unit for preventive maintenance na ini-schedule namin na after 2 to 3 months, kailangan linisin na yung aircon, restrap, i-check, and if ever kung may water leak. Sa ngayon, katulad niyan, umuulan, marami ang nagmo-moist. So normal po yun. Pero yung if ever merong mga water leak, yun, isa din yun sa ginagawa namin ng report sa unit owner. So kaya may management fee kami every month na 1,500. So if ever na ika-calculate nyo yun for 1 year, yun yung possible na mapunta sa amin. Ang tanong, sa no management fee, pero ginagawa lahat yung katulad sa amin, magtataka ka, hindi ka bang magtatanong paano sila kumikita? Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ba. Ito is yung gawain ng ibang agent na nagsasabing no management fee. So first, isang option is markup. So ma-markupan nila yung binigay mo na price or tatawaran ka nila. Like for example, yung unit ninyo na parent ng 18,000. Yun yung alam ng unit owner, 18,000. Pero sa tenant side is 20,000. So, every month, meron din siyang 2,000 na hindi dineclare sa inyo. So, ang dinideclare niya lang yung 18,000. So, yung 2,000 na yan, mas malaki pa yung kinita niya kaysa sa amin. Pero, nabudol kayo. Na ano kayo, yung parang, na-scam kayo. Sa totoo lang. Parang, natuwa kayo kasi hindi kayo charge ng management fee.
Pero hindi ninyo alam, behind the scene, meron. Hindi lang sinasabi sa inyo. Hindi sila transparent. At hindi nyo rin yun nalalaman. Sa mga abroad, lalo na yung mga busy, ipagkakatiwala ninyo dun sa leasing agent ninyo lahat eh. Pero mas maganda, from time to time, kunin din ninyo yung information ng tenant ninyo. I-verify ninyo kung magkano na rentahan, ano ang sinabi ni ganito, ganyan. Mas okay na yon. Lalong-lalo na kung may mga kamag-anak naman kayo dito. Ang sa amin is, kung magtitiwala kayo, walang problema. Pero dapat meron kayong isa pa na nagbe-verify lahat. Sample, nagpe-furnishing. Pagka natapos yung furnishing, papuntahin niyo yung kamag-anak ninyo. Kung maganda ba ang gawa nila, kompleto ba, kung brand new ba yung nilagay na mga gamit, kung pulido ba yung pagkagawa, kung maganda ba. Kaya mas maganda kahit papano, merong tumitingin. Pakiusapan nyo lang na pumunta. Like one day, pwede mo i-check kung okay ba. Kasi furnish ko. Yun. Ganon din sa mga tenant. As much as possible, pwede naman ninyong kunin yung information. Karapatan nyo yun eh. Unit owner kayo. Kasi sa no management fee, hindi nila dinideclare kung ano ba talaga. Dalawang kontrata ang i-prepare nila. Isa sa tenant na 20,000, isa sa inyo 18,000. Ganun yun. Or kung naka-interior pa yung unit ninyo, hindi ninyo alam, na parent ng 20, binigay ng 25,000. So, 5,000 agad siya. And kung computing mo yun for 1 year, 60,000 din yun. Ang layo ng sinisingil namin na service fee na 1,500 lang. Sinisilip minsan yung, ito yung charges niya. Pero hindi nyo alam na budol kayo, na-scam kayo ng leasing agent ninyo. Ganun po yun. So, 2 ways yan. Kayo kayo, choice nyo po yun kung alin po sa dalawa ang prefer ninyo. Isang agent na nag-charge ng management fee, transparent sa inyo, or isang leasing agent na maraming hidden agenda na parang makikiusap ka pa sa kanya na akala mo hindi ka nagbigay ng favor or wala siyang kinita pero malaki ang kinita niya. Ito po yung sinasabi ko is ang naobserbahan ko lang for almost 10 years sa MOA area. Yan. Kung may mga tanong kayo, pwede ninyo akong tawagan sa WhatsApp or sa Viber. Number ko po is 0927-434-7488. And marami pa akong i-discuss sa mga diskarte ng mga agent kung paano sila kumita nang hindi alam ng unit owner. Yun yung tinatawag na diskarte ng mga SPA. So, sa next video ko, i-upload ko yun kung paano sa tingin mo is parang charity yung ginagawa nila, pero at the back, may mga hidden or may mga scam na hindi ninyo alam. So yun, sasabihin ko sa inyo. Thank you and see you in my next vlog.